sa Komisyon ng Wikang Filipino o KWF na ang alpabetong Filipino ay binubuo ng 28 letra o titik. Ang mga letrang ito ay nahati sa dalawang uri, ang patinig at ang katinig. Ang mga patinig ay ang mga letrang A, N, I, O at U. Samantala, ang katinig naman ay binubuo ng mga titik na B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, 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 G, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, at Z. Tama! At tandaan, ang bawat letra o titik sa alpabetong Filipino ay may kanya-kanyang tunog kapag binibigkas. Mahalagang matutunan natin ito upang mas maging mahusay tayo sa pagbabasa o pakikinig ng mga salita. Kaya naman halina't pag-usapan natin ang alpabetong Filipino at ang tamang tunog ng bawat letra nito. Para sa letrang A, ang tunog nito ay aso. Sa letrang B, ang tunog nito ay bako. Sa letrang C, kalamansi. Sa letrang D, dahon. Sa letrang E, edukasyon. Sa letrang F, Filipinizasyon. Sa letrang G, gatas. Sa letrang H, halaman. Sa letrang E, ibon. Sa letrang J, jeepney. Sa letrang K, kalabasa. Sa letrang L, lamok. Sa letrang M, mata. Sa letrang N, niyog. Sa letrang ninyo. Sa letrang NG, ngipin. Sa letrang oso. Sa letrang P, pusa. Sa letrang Q, kiyapo. Sa letrang R, rosas. Sa letrang S, sapatos. Sa letrang T, tatay. Sa letrang U, ulan. Sa letrang V, van. Sa letrang W, wika. Sa letrang X, X-ray. Sa letrang Y, yellow. At ang panghuli sa letrang Z, zebra.